tayo ngayon sa bus stop. Dito na kami mag-i-intro. Today is Sunday. Ang date ngayon is March 22. Ayan, Lenten recollection ng SFCC ng Catholic community dito sa Seoul. Kaya bilang isang membro at Katoliko, attend tayo. Nag-start na siya, kaso nga lang late tayo gumising. Ayan, kaya habol pa rin tayo kasi ano naman, whole day naman yon. May morning and then after mass, second set ng recollection. Kaya ayan, pupunta tayo ngayon doon at ang kasama natin si Oxygen. Ayan, hi. Ayan, dito na kami nag-intro. Ayan, kung makikita nyo ay traffic pa. Traffic. Kaya ayan, see you later na lang, ekonomiya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ayun, nandito na tayo ngayon sa Hewadong. Papunta na tayo ng church. And papunta na tayo sa recollection. Ayan, kailangan natin yan. Kailangan nating mga tao yan. Hindi lang tayo nabubuhay nga sabi sa pagkain. Tayo rin ay kailangan natin yung mga ganyang mga pangyayari sa ating buhay, mga recollection. Makapag-reflect tayo sa ating sarili, sa ating pagkakamali, buhay natin. Kaya papasok na tayo. Ayan, dumating na kami. Papasok tayo sa chapel, sa ilalim ng simbahan. At ngayon nag-grouping na sila dyan pagdating namin. At ayan, meron tayo attendance. Tinabi ko pangalan ko dyan. At pipirma na tayo dyan sa attendance natin. Katunayan, umattend tayo. Ayan na nga, at nag-group na ang bawat isa sa umattend. Kaya ayan, nagsishare na po sila sa mga learning and unlearning sa buhay at yung mga dapat ang i-let go ng mga paniniwala. Ayan na nga, at nag-share na nga ang leader ng bawat grupo. Ayan, at pinapakinggan namin ang sinishare nila. Ayan ang iba kaya makinig tayo sa mga share nila. Ma-compact in one kasi may iba-iba silang experience. Yung pang-apat, sabi niya, yung superstitious din na yung magwalis sa gabi, mag-nail cutter sa gabi. Kasi Pilipino tayo, dami nating mga ganyan, di po ba? So, ito na nung naging volunteer na siya, mas naging aware siya na hindi naman talaga wala yung kinalaman sa ating pananampalataya para lumago tayo. Amen? Amen! Then yung sunod, ito, pinaka-usual, yung horoscope. Wow! Diba? Si brother sabi niya, gumagastos pa siya, bumibili pa siya ng dyaryo para lang mabasa yung horoscope, ano yung color of the day, ano yung lucky number, baka tatayan siguro sa lotto. Pero, ang ending, wala naman pala. Kaya nakatipid pa siya, hindi na siya bumili ng dyaryo. Diba? This is good. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yung galit niya sa tatay daw niya since nung bata pa siya. At dahil ngayon nga ay volunteer na siya, unti-unti daw niyang pinapatawa yung tatay niya. At gumagawa ng pakiramdam. Amen? Amen? Kaya thumbs up sa iyo, bro. Humility, no? Lahat naman nagsasabi humility, it will add love. No, matuto tayo magmahal ng totoo sa ating kapwa pag meron tayong kababae ko. Kung naman may pang-amin sa ating mga pagkakamali, doon tayo natututo sa isa't isa. So sana, bilang mga volunteer, huwag natin tingnan yung pagkakamali ng bawat isa, kundi matuto tayo sa pagkakamali ng bawat isa. Kasi tayo lang po ay nagkakamali. At mag-move na tayo, accept natin nagkamali tayo, mag-move na. Dapat mag-gusto tayo sa pagkakamaling iyon upang mag-grow tayo. Una sa learning, na-realize ko ng pagmamahal ay hindi lang basta salita o pakiramdam.
pakiramdam. Natututunan pala ito sa araw-araw sa pagiging humble, marunong respeto, maging patient, at marunong magpatawad. Doon ko nakita na ang tunay na pagmamahal ay nasa mga simpleng bagay gaya ng pakikinig, pag-intindi, at pagiging mabuti sa kapwa kahit wala akong kapatid. Pangalawa, sa learning, napagtanto ko na may mga bagay pala akong kailangan ulit ko. Tulad ng pagiging mabilis mag-judge, minsan magiging prideful, at yung tendency na hindi agad magpatawad. May mga pagkakataon din naman nagiging bias ako o yung hindi ko napapansin na nakakasakit na ako, napalaakad ng iba. Doon ko na-realize na hindi ako mag-grow kung kakapitan ko pa rin ang mga ganung ugali. Ang panghuli sa learning, doon ko nakita na binibigyan ako ng pagkakataon ni Lord na magsimula ulit na matutong magkaroon ng mas mabahabang patience at mas handang magpatawad agad. At gusto ko rin ng maging instrumento ng kabutihan kahit sa simpleng paraan o kahit sa social media. So bottom line, greatest commandment, love your God with all your heart, mind, and soul. And second, love your neighbor as you love yourself. Ilan po. Thank you, Group 3. Okay, kantahan natin ang happy birthday. Yan nga po at kinantahan na po kami ng happy birthday. Dahil ang aming birthday ay month of March. Ayan, lahat ng month of March na birthday ay kinantahan po ng happy birthday. Kaya ayan, happy birthday sa aming lahat ng mga birth month. To bless our birthday celebrants in this month of March. We ask you to give them more blessings in life and bless also their respective families. And bless each one of us and the food that we are about to partake from your bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito yung vlogger na gumagawa ng pandesal. Kaya mga kapatid, how is our hope renewed? And how is our mission rekindled? Alam naman po natin na yung invitasyon, yung challenge, yung invitation na to go beyond the way we love, minsan o madalas, mahirap. No? Kahit alam na natin, ito yung kahinaan, ito yung dapat baguhin, ang aksyon minsan mahina, mahina ang matupad, no? Alam mo na masungit ka, tapos gusto mo ba, pero masungit ka ba din bukas, no? Mga ganyan. Gusto mo magpatawad, pag nakita mo siya, galit ka ba eh. Parang ganyan, di ba? Minsan, gusto mo nang i-let go, na gusto mo nang patahimik yung buhay mo, maalala mo pa rin siya. Na naamoy mo lang yung perfume niya, kahit ibang tao, galit ka na. Mga ganyan. So, mga kapatid, we have to be renewed in hope so that that challenge, invitation to go beyond the way we love will be fulfilled. First, how to be renewed? Our faith in Christ, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagbibigay ng pag-asa. Amen? Kaya yung mga mahirap gawin na pagmamahal, nagkakaroon tayo ng pag-asa na matupad po yun dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Amen? Yan. So, naalala niyo yung Gospel of Luke, yung prodigal son? Di ba? Malayo pa lang, ang Panginoon nag-aantay na. Alam niya, babalik yung anak niya. So remember, when we are in sin, sa kasalanan tayo, alalahanin mo, God waits for us. Tandaan po natin yan. Minsan kasi isipin, kasalanan ko, Father, no? Parang, iwan ko pa, parang hindi na talaga mabago. Remember, God waits for you, for us, and He forgives. Tandaan po natin, basta hihingi lang tayo ng awat patawad po siya. Minsan kasi, may ibang tao, humihingi ng awat patawad, tapos, hindi naman naniniwala na pinatawad sila. Kaya dala-dala hanggang pagpasok mo sa langit, Lord, patawad na ba ako? Pinatawad ka na, bakit hindi mo tanggapin? When you ask the Lord to forgive, be ready to accept it. Minsan hindi mo basta, hindi handa na tumanggap. Pinatawad na tayo, ayaw naman tanggapin, nagdududa pa rin sa awa ng Diyos. Kaya yun, dala-dala pa rin ang kasalanan. And God celebrates with us. Kaya alala nyo, i-embrace niyo yung anak niya.
nung suotan pa niya ng singsing, yan, no? Magagandang suot, tapos ano pa siya, no? Ano tawag yan, no? Nagpabulalo pa siya, no? Asap, pagkain, ano yun? Parang lang, yan, nagpabulalo, at saka nagpahumba, yan, ganon yan, sa atin pa. Talagang may pansit, yan, may pasta, yan, diba? Ganon ang ginawa ng Diyos. Ganon na lamang yung pagmamahal niya sa atin. Diba? Ito yung nagbibigay sa atin ng hope because the love of God has been poured into us. Diba yun ang sinabi kanina? Remember, when you feel unloved, remember that you are loved. Simple lang yun, di ba? Kung tingin mo, wala nang mapansin sa'yo, noon marami, naglilingkod din si Bart, talagang sikat na sikat ka na in time parang hindi ka na sikat. Just remember that you are loved by God. Simple lang yan, but it means a lot. Diba? You are loved by others. Paano kapag hindi nila ako mahal, fine, posible naman. Maraming nagdadasal sa atin. Kahit yung pare na lalangin sa'yo na hindi pa kilala. Diba? Sa misa, for all the people, kasama ka doon. Diba? Diyan yan, pati mga hindi katoliko, sinasama na panalangin. Pero ibig sabihin, meron pa din pakikialam, meron pa din pakialam ang ibang tao sa'yo. You just need to put them together so that you would be able to experience that you are loved. Malaga po yan. Kaya siguro masungit o palaaway tayo minsan, tayo na lang para no, maraming kaaway, kasi siguro baka kulang tayo nito. We are loved. Tapos, simple naman, bakit you are loved? Nababol ka, kamahal-mahal ka. O, tingnan mo yung katabi mo ngayon, kamahal-mahal ka. Yan. Tingnan mo. Oy, kahit yung mga kaaway nyo, tingnan nyo ha. Nababol yan. Yung mga hindi nyo nakaibigan na mga lovable pa din yan. Wala naman, kamahal-mahal. Kahit tingin mo sa sarili mo, masungit ka, nababol ka pa din. Kasi hindi naman nila tinitingnan ng Diyos. Mahal ka, mahal ka. Yung Manolo Salvador, Jesus, Savior of humankind. Yun pa yung sabihin ng IHS. So sa Latin ko, meron pa sa link yan. Pero ang Latin is Jesus Humanorum, Humanorum Salvador. Ibig sabihin, Jesus, Savior of the world. The other meaning of that is this. Ganun naman yung pag-save niya eh. May kababaang loob. No? So IHS, no? So yung makita niyo yung hostya na may HS, isipin niyo po ito. No? Yan. Next po. Yan. Yung mga overthinker, no? Yan, yung mga nag-overthink. Yan. So worried. Pagka World War IV, wala pa ang World War III. Agad-agad, advance pag-isip, no? So wala namang masama na natatakot, no? Kasi human as we are part yan. Pero alalahanin mo ito, there is hope by holding on to God. Kahit anong mayari, hawak ka lang sa Kanya. And you hope, dahil yung paghawak mo, yung ayaw mong pagbitaw sa Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At yung pangatlo, H, hurdling. Pag sabi mong you hurdle, kapag mayroong balakid dyan, hurdle, you jump over. Yun yung to hurdle. So pag gamitin mo yun sa buhay, malalampasan mo yung mga problema dahil sa iyong hindi pagbitaw sa Diyos. Sa kanan ng pag-asa. So I hope you see that way. No? Kasi sa buhay natin, kahit maganda yung trabaho mo, minsan talaga worried ka. Ano kapag mawala ng trabaho, iiwan ang mga asawa ko, nandun siya sa Pinas, o mga anak ko, hindi na ako makilala. Mga ganyan, maraming worries ng tao. Kahit nga yung mga iba nagsama, paano kaya kapag business namin. So, there's nothing wrong to feel that way, but it becomes wrong when we are overwhelmed by this. That's why the triple H will teach us how to be hopeful and to continue moving forward with that conviction that the Lord is with us. Next, please. Nagka-usap na sila. Wala na yung mga naririnig
marami pa rin kasi akong narinig. Sino ba namang supply ng matuwa na napaka-aktibo ng mga volunteers, pero meron palang ibang hindi nag-imikan, hindi maganda yung relasyon. Para bang sayang yung pagkataon na ganito tayo. Tapos, ito ay ang pamabaon din natin. Siguro, kahit hindi lang, siguro hanggang sa volunteers, kahit sa mga kasama natin sa trabaho, sa magandang ginagawa natin, mga examples na makita ng ating mga kababayan, para na rin tayo nag-evangelize sa kanila. Hindi man siguro tayo magaling sa mga verses ng Biblia, pero sa ating mga ginagawa, mga example na sinunod natin sa utos ng Panginoon at turo ng Panginoon at turo ng simbahan, marami siguro tayong mahikaya na gaya sa atin kung ano yung ginagawa natin na maganda para sa alam ko na manasalin kayo, alam kong gusto nyong mapalapit sa Panginoon. Isa nga talagang sa ulo obserbahan ko, yung nahihirapan kayong makipag-reconcile ng magalingan. Okay lang sa inyo, parang mayroong iba na okay lang na hindi mag-imikan. Pero sa totoo, hindi rin naman talaga maganda. Dapat mahalan. Kung nahirapan kayong mahalin yung isang volunteer dahil hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa nakarinig natin kay Father Alimar. Kasi kung kayo guwapo, guwapa eh. Kaya parang imposible yung mangyari na hindi nyo nahirapan kayong mahalin. Pero kung sakali lang na nahirapan kayo, narinig natin kay Father Alimar, isama natin sa ating mga dasal. Let's pray for, kung nasaktan man tayo sa kanila, let's pray for his or her conversion. Na sana hindi na niya ito magawa sa iba, na ipagkasundo siya sa akin, para babalik yung aming relasyon na maganda. Kaysa, ipagkasal mo na sana madapa yan mamaya. Mahulog sana yan pagbaba ng simbahan na sa hagdanan. Kung nahirapan tayong mahalin yung mga tao na nagbigay sakit sa atin, pasakit sa atin, pain to us, let's include them in our prayers. That's one way of showing our love to them. Kaya nga napakahirap maging Kristiyano. Sige, sabi ng Panginoon na love your enemies. One way of loving our enemies is to pray for them. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Ayan na, tapos na ang aming recollection. Ayan, ito yung mga nagpapatawad at naghahanap ng hope. Sana'y may hope. Video para sa mga nag-recollection, yung ng hope. Hope! Ay kumain lahat ng hopya. Tsaka yung mga hindi nagpatawad. Ayan. Magpapatawad nga. Magpapatawad. Oh. Ito yung mapagpatawad. Ito yung pinatawad. Mapagpatawad at pinatawad. Oh, ayan, siltunan naman ang lahat. Ay natutunan. Kailangan talaga natin yan. Tayo mga dito tao sa mundo na naniniwala na may Diyos. Ayan, at bilang isang Katoliko, isa yan sa mga ano natin. Once a year, kailangan natin yan to reflect sa ating mga kahinaan, sa ating pagkatao. Kaya kailangan natin ng recollection. Ayan. I hope sana ayan, sa mga nanood, kung mabot kayo rin sa video to, kung kayo pa wala pang napapatawad, kung hindi nyo pa pinapatawad, sana yung mapatawad nyo. At mga wala ng pag-asa sa buhay, sana I hope nga tingnan nyo lang kung ano yung mga gandang bagay, pag-asa sa bawat isa, dahil tayo rin ang magmamahalan. Kaya nga ano talaga ng ano ng Diyos ay love. Kaya andun na lahat yan. Pag nagbigay ka ng magmamahal sa ibang tao,
andun na yung pagpapatawad at pag-asa na binibigay natin sa kanila. Kaya once again, love lang, walang hate, sarang he. Peace out, bye bye.